Sumulat si Juvie Sarion na nagnanais malaman ang patungkol sa general requirements ng building permit. Ayon kay Juvie, bumili siya ng lupa na may kaukulang mga kasulatan, ang lupa at isang coconut plantation. Nais daw ni Juvie na patayuan ito ng konkretong 2-story na bahay, kaya lamang ay wala pang linya ng kuryente at tubig sa nasabing lugar. Ang tanong ni Juvie ay kung kinakailangan pa rin daw ba niyang mag-apply para sa isang building permit kung wala namang linya ng tubig at kuryente pa sa nasabing lugar. Kinakailangan pa rin daw ba nilang kumonsulta sa isang engineer mula sa munisipyo para sa kanilang building plans? Juvie, kinakailangan niyo pa rin na mag-apply ng building permit bago kayo makapagpatayo ng bahay sa inyong coconut plantation. Ang PD 1096 o mas kilala sa tinatawag na the National Building Code ay ginawa upang mapanatili ang polisiya ng ating bansa upang pangalagaan ng buhay, kalusugan, mga ari-arian o property at public welfare, upang mapanatili ang tinatawag nating Principle of Sound Environmental Management and Control. Dahil sa nasabing batas, ang bawat itatayong istruktura ay may dapat nakaukulang building permit. Ayon sa Article 301 ng National Building Code, sinasabing walang tao o kumpanya, kasama na dito ang kahit anong ahensya o instrumentality ng gobyerno na maaaring magpatayo ng anumang istruktura, baguhin, mag-repair, maglipat, mag-convert o mag-demolish ng kahit anong building o structure o magpagawa nito nang hindi muna kukuha ng building permit mula sa building official na nakatalaga sa lugar o munisipyo kung saan ang ipagagawang istruktura ay itatayo. Sa kabilang banda, sinasabi naman sa section na ito na upang makakuha ng building permit, kinakailangan na mag-file ng kasulatan ng application sa prescribed form mula sa Office of the Building Official ng inyong munisipalidad o lungsod. Bawat application form ay dapat may nakasaad na sumusunod na impormasyon. Una, description ng gawain sa ilalim ng permit na ina-applyan. Ikalawa, certified true copy ng titulo ng lupa kung saan may itatayong istruktura. Kung hindi ang aplikante ang rehistradong may-ari ng lupa, bukod sa TCT, kinakailangan ng kopya ng contract of lease. Ikatlo, kinakailangan ding isaad kung ano ang gamit ng istruktura, kung ito ba ay residential o commercial ang purpose. At ikaapat, ang estimated na halaga ng itatayo dito. Kailangan ding mag-submit bukod pa sa mga nabanggit ay at least 5 set ng plano at specifications na dapat ay gawa at pirmado na may selyo ng isang lisensyadong mechanical engineer para sa mechanical plans at ng isang rehistradong electrical engineer naman para sa electrical plans, unless ini-exempt kayo ng National Building Code sa pagtupad dito. Kung sinasabi po ninyo na wala namang linya ng kuryente at tubig sa lugar na pagtatayuan ninyo ng bahay, ang discretion po ay nasa inyong local government na kung ang mga requirements na ipapasubmit sa inyo ay meron o walang electrical plan. Pero hindi po maaaring hindi kayo magkaroon muna ng building permit bago kayo makapagpatayo ng bahay. Ito po ay para na rin sa sarili ninyong kaligtasan. Tandaan, ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba depende pa sa karagdagang detalye. Malaya po kayong makakakonsulta sa inyong sariling abogado. Patuloy po kayong mag-email sa ptvbatas@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.